Sir, nakita na po namin yung babaeng pinapahanap po sa amin. Kaso nga lang, nasa simbahan po siya ngayon. Simbahan? Opo, dahil ikakasal na siya sa mafia boss na kaaway mo sa negosyo. Hindi pwede. Samahan niyo ako sa simbahan. Pipigilan ko ang kasal. Ma, magtatrabaho lang po ako sa Manila. Mas malaki po kasi ang kita doon at matutustusan ko po ang pangailangan natin dito sa probinsya. Wika ni Yasi sa kanyang ina. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Desisyon mo yan at kahit napigilan pa kita ay hindi ka naman mapapapigil sa akin. Wika ni Hasilda sa kanyang ina. Patungo sa Maynila si Yasi upang matugunan ang pangailangan ng kanyang pamilya sa probinsya. Sa araw na iyon ay paalis na ang dalaga kung kaya't hindi na ito napigilan pa ng kanyang ina. Matagal ko naman po itong nasabi sa iyo at pumayag naman po kayo. Wika ni Yasi at napaluhan na lamang. Oo nga, kaya nga wala na akong magagawa. Mag-iingat ka na lang dun anak. Tawagan mo kami palagi kapag nandun ka na para naman masigurado namin na maayos sa inyong kalagayan. Wika ni Hasilda at niyakap nito ang kanyang mahal na anak. Kahit na naiiyak at nais nang tumulo ng luha ng dalaga, pinigilan niya iyon at umalik sa pisngi ng kanyang mahal na ina bago tuluyang umalis sa kanilang tahanan at sumakay sa isang pampasaherong jeep patungo sa sakayan ng bus patungo sa Manila. Matapos ang ilang oras na biyahe, nakarating din sa kayan si Yasi at bagamat kabado, nilakasan ng dalaga ang kanyang loob para sa kanyang mga kapatid at inang may sakit. Ilang araw din ang biyahe mula sa Gamay Samar patungo sa Maynila. Matapos ang mahaba-habang biyahe ay narating din sa Maynila si Yasi at sinalubong ito ng kaibigan niyang si Isa na nagtatrabaho din sa Maynila at ito ang nag-alok sa dalaga na magtungo doon. O Yasi, halika na at dediretso na tayo sa trabaho ko para maipakilala kita kay madam. Tsaka, alam mo naman, for the pera ang isip ko, sinaglit ko nga lang ang pagsundo sa iyo eh. Wika ni Isa, ang kaibigan ni Yasi. Si Yasi ay isang baguhang dishwasher sa isang sikat at mamahalin na hotel-restaurant. Nung una ay isang dishwasher lang si Yasi. Ngunit dahil may angking kagandahan at balingkinitan ang katawan, nalipat ito bilang isang waitress. Akala ko ba dishwasher lang ako dito? Takang tanong ni Yasi sa kaibigan. Kasi naman, sayang ang ganda mo at hugis ng katawan. Abay, malaki ang sahod pag waitress, saka may tips pa mula sa customer. Hindi ba't kailangan mo ng pera? Mas madali ang kitaan dito kumpara sa paghuhugas ng pinggan. Pagod ka na, maliit pang kita. Wika ni Isa at malanding naglakad ito palayo sa kanyang kaibigan. Ilang sandali ang lumipas, inutusan ng kanilang amo si Yasi na ihatid ang order ng isang customer. Nahihiya namang ibinigay ng dalaga ang alak sa isang kumpulan ng mga lalaki na nakasuot ng itim. Nox, ang ganda naman ng waitress na ito. Pwede ba samahan mo muna kami dito? Bibigyan kita ng malaking tips. Tsaka, mukhang baguhan ka pa lang. Pilyong wika ng mga kalalakihan at natigilan naman si Yasi na bahagya pang lumayo sa mga ito. Hinila ng isa sa mga lalaki ang dalaga at hinupuan pa ito kung kaya't mas lalong nahiya ang dalaga at nailang. Naisa na itong punain ni Yasi, ngunit inisip na lamang nito na parte ng kanyang trabaho ang mga ganong pangyayari, kung kaya't hinayaan niya na lamang iyon. Pasensya na boss, pero di po kasi ako ganong klase ng babae. Nagtatrabaho po ako ng maayos. Sa iba niyo na lang po gawin yun at ibigay ang tips sa sinasabi mo. Pagtanggi ni Yasi, saka humingi ng pasensya at mabilis na umalis sa pwestong iyon dahil sa kabang kanyang nararamdaman. Pabebe, sigaw ng lalaki kay Yasi.
ngunit isinawalang bahala na lamang iyon ng dalaga. Hindi lang yun ang unang beses na nangyari ang pangyayaring iyon, dahil halos araw-araw ay iba't ibang mga bastos at lasig na lalaki ang gumagawa ng ganun sa dalaga na animoy kung ituring siya ng mga ito ay isang kaladkarin na babae. Madalas na babastos ang dalaga, pero tinitiis na lamang nito ang lahat ng iyon para sa kanyang inang may sakit at mga kapatid na nag-aaral pa sa probinsya. Siya lang naman din ang inaasahan ng mga ito. Hay naku Yasi, dapat nagpapatable ka? Tiisin mo na lang yung mga ginagawa ng mga customer. Kumbaga, sumabay ka na lang. Kung patuloy ka mag-iinarte, hindi mo maaahon sa hirap ang pamilya mo. Ikaw din, bayayan na yan no? Tatanggihan mo pa? Ay ewan. Wika ni Isa sa kanyang kaibigan. Hindi naman kasi lakas ng loob mo ang loob ko. Paano na lang kung may gawin silang masama? Tsaka ikaw kasi, matagal ka na sa trabaho. Ako, kailan na mag-umpisa ako, pero gusto mo nang sumabak sa karagas mo. Paliwanag ng wika ni Yasi sa kaibigan niya. Hay nako, walang mangyayari kung puro ganyan ka. Walang mangyayari. Ewan ko sa'yo, ikaw na nga itong tinuturuan para kumita na ka ng mas malaking pera. Ikaw pa itong pabebe. Gumaya ka sa'kin, wala nang pakipot-kipot pa, for the go na agad. Wika ni Isa at pinaypaypay nito ang pera sa harapan ni Yasi. Kahit na kailangan ng dalaga ng pera, hindi niya naisipan na gawin ang bagay na ginagawa ni Isa, kahit na minsan nauudyok na ito dahil para kay Yasi, mas mahalaga pa din sa kanya ang dangal at puri. Sa paglipas ng panahon at ang maging matagal na si Yasi sa kanyang trabaho, nasanay na din ito sa kanyang trabaho. Anak, kamusta ka dyan sa Maynila? Ayos ka lang ba? Tanong ni Hasilda sa anak niyang si Yasi. Mababakas sa mukha ng ina ang pangulila nito sa kanyang anak habang kausap niya ito sa video call at gayon pa man ipinapakita naman ng dalaga na masaya siya at hindi hirap sa kanyang trabaho. Maayos naman po ako dito ma. Sila bunso, kamusta ang pag-aaral nila? Tanong ni Yasi sa kanyang ina habang pigil na pigil sa kanyang pagluha. Miss na kasi niya ang pamilya, ngunit kailangan nito makipagsapalaran sa Maynila para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hi po ate, okay naman po ang pag-aaral namin. Sa katunayan po niyan, itong si Ate Minnie ay valedictorian. Masayang wika ng kapatid ni Yasi. Ganun ba? Nakakatuwa kung ganun. Ikaw ma, kamusta naman po ang kondisyon mo? May gamot ka po ba dyan? Magsabi lang po kayo ha, ibibigay ko hanggat kaya ko. Matamis na tura ni Yasi sa mga ito. Oo naman anak, meron pa. Kakabili lang namin nung nagpadala ka. Ang laki-laki nung pinadala mo. Baka naman wala ka nang tinitira para sa sarili mo. Magtabi ka din dyan para naman magawa at mabili mo naman ang gusto mo. Huwag mo kaming isipin. Wika ng ina ni Yasi sa kanya. Sa totoo lamang, lahat talaga ng kinikita ng dalaga, pinadadala niya sa kanyang pamilya sa probinsya at wala itong tinitira para sa kanyang sarili. Di naman po ma, may tinitira din naman po ako sa sarili ko. Saka, libre naman kami lahat dito, kaya wala pong dapat alalahanin. Pagsisunungaling ni Yasi. Sigurado ka ha? Di naman ba mahirap ang trabaho mo dyan? Kapag di mo na kaya, wag mo nang pilitin. Tura ni Hasilda. Di naman po, umangat na nga ako eh. Dati dishwasher lang ako, ngayon waitress na. Sige po ma, bukas na lang maghahanda na po ako para sa trabaho. Ingat po kayo, mahal ko po kayo. Matamis na wika ni Yasi at nagpaalam na sa mga ito. Ikaw din, mag-iingat ka, miss ka na namin. Wika ng ina ni Yasi at pinatay na ang video call. Matapos na makausap ang pamilya, inabot na ng dalaga ang cellphone sa kaibigan. Mabuti naman at tapos na. Bakit kasi di ka lang bumili ng sarili mong cellphone? Ang laki ng sahod mo, walang natitira?
Wika ni Isa kay Yasi. May cellphone naman ako, kaso nga lang nasira. Ipapaayos ko pa yon. Alam mo naman na mas inuna ko ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Salamat sa pagpapahiram. Libre na lang kita. Nakangiting wika ni Yasi sa kanyang kaibigan na si Isa. Sa totoo lamang, todo ang pagtitipid na ginawa ni Yasi sa kanyang sarili para lamang maibigay ang lahat ng pangailangan ng kanyang pamilya sa probinsya. Kahit naluma na ang kanyang damit at sira na ang kanyang cellphone ay tiniis iyon ng dalaga dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Ikaw, todo tipid, samantalang sila sa probinsya, todo ang gastos. Matuto ka naman na magtira sa sarili mo. Paano kapag nagkasakit ka, malayo sila sa iyo at tangi ikaw lang ang tutulong sa sarili mo? Wika ni Isa sa kanyang kaibigan. Wala naman akong gagawin sa mga yan. Saka, ang mahalaga lang makakain ako at may matutulugan. Kung magkasakit man ako, iurada naman na itatakbo ako ni Madam sa hospital. Pangangatwiran ni Isay. Aba, libre pagkain natin dito tapos tirahan? Ang akin lang, huwag mong sanayin ang mga kapatid mo na umasa sa'yo. Yung pangalawa mong kapatid, graduating na sa senior high. Pwede na yun maghanap buhay. Ano sila? Palaki ng ari? Mga batugan? Ikaw kasi ang may kasalanan yan. Isinanay mo. Pagsisermon ni Isa kay Yasi. Binabalik ko lang naman yung sakripisyo sa akin ni Mama. Saka, wala din naman kaming aasahan na iba. Ako ang panganay, kaya kargo ko sila. Wika ni Yasi at napailing na lamang si Isa. Ewan ko sa'yo, magbihis ka na at madami pa tayong aasikasuhin na customer. Wika ni Isa sa kaibigan. Napaisip naman si Yasi sa sinambit sa kanya ni Isa. Kung tutuusin, may punto naman talaga ang kanyang kaibigan. Ngunit masyado lamang mahalang dalaga ang kanyang pamilya, lalo na at mga bata pa lang sila na mayapan ng kanilang ama dahil sa sobrang pagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Pinanindigan niya ang pangakong iyon sa kanyang ama na gagawin niya ang kanyang makakaya para sa mga kapatid niya, lalo na sa panahon ngayon. Nais lamang ni Yasi na matupad ang pangarap ng kanyang ama na makapagtapos ang mga ito ng pag-aaral dahil hindi ito nakapagtapos kung kaya't bumabawi na lamang siya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Gayunpaman, hindi naman din nanghingi ng pera ang mga ito sa kanya at kusa lamang niya ibinibigay ang kanyang buong pera kahit na minsan tila ba pagod na sa kanyang trabaho lalo na at wala sa kanyang tabi ang kanyang ina at sobra niyang namimiss. 10 buwan ang lumipas. Naging regular sa kanyang trabaho si Yasi. Nasanay na ito sa kalakaran sa kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi pa din ibinaba ni Yasi ang kanyang sarili para lamang makakuha ng malaking halaga. Hindi naman lahat ng kanyang nagiging customer ay bastos. Dahil nga hotel-restaurant ang pinagtatrabahuan ni Yasi, halos mayayaman at may kaya mga customer na mga ito, kung kaya't may iilang kalakaran ang nagbago. Hanggang isang gabi, habang abala sa pagkuha ng order sa kabilang table, nagulat ito nang bigla siyang hipuan nito sa legs. Doon ay nasampal ni Yasi ang lalaki dahil sa pagkagulat. Bakit mo ako sinampal? Tanong ng lalaki sa dalaga. Pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Nangihipo ka po kasi, kaya nasampal po kita. Wika ni Yasi at dahil mainit ang ulo ng lalaki, nagalit ito sa dalaga kahit na humingi na ito ng dispensa. Hipo? Talaga ba? Kung sampalin din kaya kita? Sigaw ng lalaki at nagbadyang sasampalin ang dalaga. Ngunit isang matipunong binata ang humawak sa kamay nito at tiimbagang nakatingin sa lalaking bastos. Ang babae, minamahal at hindi sinasaktan. Wika ng binata at itinulak nito ang lalaki dahilan para mapasubsob ito sa upuan. Yuri? Ikaw na naman? Pati ba naman dito? Sinusundan mo ko? Huwag ka mangingialam dito. Nanlalaking matang wika ng lalaki at tumayo ito. Ngumisi lamang ang binata
at matalas na tinignan ang lalaki. Sa inis ay inundayan ng suntok ng lalaki si Yuri na mabilis naman itong naiwasan. Doon na nag-umpisang magsapakan ang dalawa at sa oras na iyon ay nagkagulo na. "Tama na po!" Saway ni Yasi sa mga ito. Ngunit huli na ang lahat dahil pikon na ang lalaki at dumukot ito ng baril sa kanyang bulsa. "Let's go, hold my hand," wika ni Yuri at dahil sa takot humawak naman doon ang dalaga. Kaagad na hinila palabas ang binata si Yasi. Sa gabing iyon ay itinakas ni Yuri si Yasi sa lugar na iyon. "Paano na yung trabaho ko? Dapat kasi di ka na nangialam." Tila ba paninising wika ng dalaga kay Yuri na makalayo ang mga ito sa lugar. "That's your way of thinking? You're welcome," wika ng binata at matalim tumingin sa dalaga. Pasensya na. Iniisip ko kasi kung paano na ako ngayon. Salamat sa pagsagip mo. Pero kasi wala na akong mapupuntahan at dahil sa nangyari, baka mawalan ako ng trabaho. May mga kapatid pa akong pinapaaral at may sakit ang ina ko. Pagpapaliwanag ni Yasi at napahilamos na lamang ito. "Wala ka bang kakakilala o ibang mapupuntahan na maaari mong tuluyan pansamantala?" Tanong nito kay Yasi at napayuko na lang ito. Nasa sasakyan na ang dalawa at malayo na sa trabaho ng dalaga kung saan nakagulo ang mga ito. "Meron, si Isa. Pero panigurado, hindi ako tutulungan nun. Kung tutuloy naman ako sa kanya, baka mahanap ako ng mga lalaking nang bastos sa akin." Matamlay na sagot ni Yasi. "Oh, I see. Pero di ka pa pwedeng bumalik doon ngayon. It's better doon ka muna sa bahay for a while kung wala ka talaga matutuluyan." Wika ni Yuri at seryoso itong nakatingin sa dalaga na tila ba naawa ito. Pumayag naman ang dalaga dahil wala naman siyang ibang opsyon. Dahil na din sa takot ay sumama na lang ito kay Yuri. Matapos nga na sumang-ayon ay isinama ng binata si Yasi sa kanyang tahanan at doon ay namangha naman ang dalaga. Ngunit hindi ito nagpahalata. Sir? Ayos lang po ba na tumuloy ako dito? Baka kasi may magalit. Alam mo naman po, iwas gulo lang." May pag-alinlangan na tanong ni Yasi sa binatang si Yuri. Mariing umiling naman ang binata, saka ito nagturan. "Wala akong kahit na ano. Ayoko pang pumasok sa kahit anong commitment. Anyway, I am Yuri. Kung magpapakilala ka, no need, dahil alam ko na." Wika ni Yuri at nakapamulsa itong umupo sa kanyang sofa. "Ganun po ba? Sir, dito na lang po ako sa sala, magpapalipas ng oras. Saka aalis din naman ako kaagad, kaya wala kang dapat ipag-alala. Nakakahiya naman." Wika ni Yasi sa binata. "Doon ka na lang sa guest room, bakante naman yon. Saka baka mapano ka pa dito sa sala, malamig dito." Wika ni Yuri at tumayo ito, saka ito nagtungo sa kusina. Ilang sandali ang lumipas ay muli itong bumalik sa sala at may bitbit na itong alak at pulutan. Sir, magiinom ka?" Takang tanong ni Yasi at garalgal pa ang boses nito. "Ays, hindi ba halata? Natural, magiinom ako kasi may bitbit akong alak. Hindi ka naman bulag, di ba? Isa pa, nabitin ako kanina, pero dahil nga sinagip kita, ayun, naudlot ang pag-iinom ko." Pilusupong sagot nito. Bakit mo pa kasi ako tinulungan? Mas lumaki tuloy yung gulo." Pangangatwiran ni Yasi sa binata. Napailing-iling na lamang si Yuri sa sinambit ng dalaga. "Remember, bago kita ipinagtanggol, nagkakagulo na kayo. Kung hindi ko hinawakan ng kamay nun, malamang sa malamang may malaking pasa dyan sa mukha mo. Isa pa, sa halip na magtalo tayong dalawa, mag-inuman na lang tayo. Umiinom ka ba?" Lintanya ni Yuri kay Yasi at tinanong pa ang dalaga kung umiinom ito ng alak.
Natural, umiinom ako. Hindi nga lang alak. Pilusupong wika ni Yasi sa binata at napakunot na lamang ang noo ni Yuri. Alam mo, di pa man tapos sa kanyang sasabihin si Yuri nang barahin ito ng dalaga. Di ko pa alam, bilyang sagot ni Yasi at nagpipigil ito ng tawa sabay kuha sa alak na hawak ng binata. Ikaw, isa pang pilosopo mo dyan, makakatikim ka talaga. Tila ba pagbabantang wika ni Yuri? Natawa naman ang dalaga, saka nagturan. Palabiro ka din po ano? Wika ni Yasi at kahit na isang tagay lamang ang kanyang nainom na alak, dalawan na ang kanyang paningin. So what? Taas kilay na tanong ni Yuri. So what ka dyan? May tanong ako. Bakit ka tumakbo kanina? Bakla ka no? Lasing na wika ni Yasi at natigilan naman si Yuri. Ako bakla? Nagpapatawa ka ba? Sa gwapo kong ito? Saka baka gusto mo anakan pa kita? Pilyong wika ni Yuri at singkit na ang mga mata nito na halatang may tama na ang alak. Asus! Alam ko ng mga ganyanan. Bakla ka talaga. Ayaw pa aminin. Makulit na wika ni Yasi at humagalpak pa ng tawa. Ikaw kaya yung tutukan ng baril? Tsaka, anong sabi mo? Ulitin mo nga. Pakilakasan. Wika ni Yuri at bagyang lumapit sa dalaga. Ang sabi ko, di pa man tapos sa sasabihin niya si Yasi nang bigla itong halikan ni Yuri. Soft at napaka-gentle lamang ng halik na iyon ng binata na animoy nalalasap nito ang labi ni Yasi. Lalayo pa sana ang dalaga, ngunit bigla nagsalita ang binata. Don't you dare to run away. Sinasabi ko sa'yo, babalik ka dito ng hubot-hubad. Bartinadong wika ni Yuri at muling siniil ng halik si Yasi. Wala naman nagawa ang dalaga at sinundan lamang nito ang bawat galaw ng binata dahil pinaunahan na din ito ng init ng katawan. Dahan-dahang binuhat ni Yuri si Yasi. Saka nito hinubad ang damit ng dalaga at tinanggal ang bra nito. Kaagad na tumambad kay Yuri ang malulusog na dibdib ng dalagang si Yasi. Hindi pa nakontento ang binata. Dahan-dahan, nakikiliti ako. Halinghi ni Yasi na halatang sarap na sarap sa ginagawa sa kanya ni Yuri. Tila isang musika naman para sa binata ang pag-ungo ni Yasi at kita nito na sa sarapan ang dalaga kaya mas lalong itong nag-init. Nilaro-laro nito ang harapan ng dalaga at malaya nang nasapo ang kepyas ni Yasi. Mas masarap kapag sa kwarto natin ginawa. Mapang-akit na wika ni Yuri at mabilis na binuhat si Yasi habang nagsasalita ng mainit at mapupusok na halik ang dalawa. Pagdating pa lamang sa pintuan ng kwarto, naghubad na ang dalawa at dahil sa tama ng alak, wala nang pakialam si Yasi kung ano ang kanyang ginagawa. Patuloy lamang ang dalawa sa kanilang ginagawa hanggang sa itutok na ni Yuri ang kanyang tigas na pagkalalaki sa bukana ng dalagang si Yasi. At doon, nagsalita ang dalaga. Teka lang, pigil nito sa binata. Napataas naman ng kilay si Yuri, na halatang nabitin at tila ba nagtatanong na tumingin kay Yasi. Why? Don't tell me. Bibitinin mo ako? Oh shit, magkakasakit ako niyan sa iyo. Pagrereklamo ni Yuri. Mariing umiling si Yasi, saka ito nagsalita muli. Virgin pa ako, at kung ipapasok mo yan, ikaw ang makakauna sa akin. Wika ng dalaga, ngunit tila ba hindi ito nadinig ni Yuri at tuloy-tuloy na ipinasok. Oh, Dom, ang sikip mo. Wika ni Yuri at muling pinaglaruan ang dibdib ng dalaga habang dahan-dahan na umidayog sa ibabaw ni Yasi. Parang may nawasak naman sa loob ni Yasi at napapakapit na lamang ito sa buhok ng binata sa tuwing nagtataas baba ito sa kanyang ibabaw. Ang sauna, sakit ang nadarama ni Yasi, ngunit kalaunan,
Unti-unting napalitan ng tila ba kakaibang sensasyon at may kung anong lumabas sa mukha na ng dalaga. May lalabas sa akin. Naihihi ako. Wika ni Yasi at ngumisi naman ang nakakalokong si Yuri. I told you, hindi ako bakla. Kaya nga kita patikimin ng langit. Masarap ba? Nakangising tanong ni Yuri sa dalaga. Bagamat nahihiya ay tumango naman si Yasi dahil yun naman talaga ang totoo. Matapos ang ilang oras na pagtatalik, natapos din ang dalawa. Kapwa pagod na pagod ang mga ito na kapwa pa nakatulog. Nung gabing iyon, doon na nga may nangyari sa kanila na hindi nila inaasahan at sinasadya. Kinabukasan, nagising na lamang si Yasi na sobrang sakit ng kanyang ulo. Nahihilo pa itong napatingin sa kanyang paligid at nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita si Yuri sa kanyang tabi at kapwa silang walang saplot. Ano bang ginagawa mo, Yasi? Nakipagtalik ka sa isang estrangherong lalaki na hindi mo man lang kilala. Ano ka ba? Bulong ni Yasi sa kanyang sarili at napatampal na lamang ito sa kanyang mukha. Doon ay dahan-dahang bumaba ng kama ang dalaga sa takot na magising ang binata. Kaagad nitong inayos ang kanyang sarili at umalis sa lugar na iyon. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Yasi at hindi alam ang kanyang gagawin, kung kaya't nagtungo na lamang ito sa tinutuluyan nila ng kanyang kaibigan at palinga-linga ito bago pumasok. OMG girl! Buti na isipan mo pang umuwi. Nag-alala ako sa'yo kagabi. Pati si madam, dahil yung lalaking nang baso sa'yo, hinabol kayo at may dalang baril. Saan ka ba nagpunta? Takang tanong ni Isa sa kaibigan. Sumenyas naman ang dalaga na huwag maingay, saka ito pabulong na nagpaliwanag. Heto na nga, di ba sumama ako dun sa lalaki nagtanggol sa akin, pero naiinis ako na naibigay ko sa kanya yung virginity ko. Natataranta na tura ni Yasi at naiyak na lamang. Anong sabi nung guy? Alam ba niya? Tanong nito sa kaibigan. Yun na nga umalis agad kasi ako. Baka mamaya sabihin pa niya inakit ko siya. Nalasing kasi ako at di ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako, nakatabi ko na yung estrangherong lalaki at kapwa na kami walang saplot. Umiiyak na pagkukwento ni Yasi na halatang hindi pa din makapaniwala sa nangyari. Napailing-iling naman si Isa sa kwento ng kanyang kaibigan. Ano ba naman kasi yung ginagawa mo sa sarili mo? Alam mo nang di mo kakilala, bakit sumama ka? Paano kung mabuntis ka? Lalo na at virgin ka pa pala. Anong gagawin mo? Wika ni Isa at tila ba na problema na din ito sa kaibigan. Hindi ko nga din alam ang gagawin ko. Natatakot ako, Isa. Tarantang wika ni Yasi sa kaibigan at kapwa na tahimik ang dalawa. Kasi naman, bakit ka pa kasi sumama dun? Saka nakipag-inuman ka pa sa isang estrangherong lalaki? Sapat na sana yung tumakas ka kagabi. Pero yung naglasing ka? At ayan, ay naku Yasi, pati ako na-stress sa'yo. Sabi pa ni madam, huwag ka daw muna bumalik sa restaurant at baka magkagulo pa ulit, magpalamig ka daw muna. Sa ngayon, dito ka na lang muna at hahanapan kita ng bagong trabaho habang nagpapalamig ka pa. Ikaw naman kasi, bakit sinampal mo? Hay ewan, linta niya ng kaibigan ni Yasi at napakamot pa ito sa kanyang ulo. Malalim na napabuntong hininga si Yasi at mga oras na iyon ay labis na ang kabang kanyang nararamdaman. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin, lalo na ngayon at baka pati ang binatang kanyang nakasiping ay maaring hinahanap na din siya. Pakiramdam ni Yasi, labis na dagok ang ibinigay sa kanya ng Diyos at ngayon pa lang ay tila ba sasabog na ang utak ng dalaga sa mga posibleng mangyari. Bagamat may pag-aagam-agam ay nakinig na lamang sa kanyang kaibigan si Yasi sa takot may mangyari sa kanyang masama. Sa kabilang banda, si Yuri naman
nagising sa sikat ng araw at pupungas-pungas itong naupo sa kanyang kama. Ang sakit ng ulo ko. Teka, nasan siya? Takang tanong ni Yuri sa kanyang sarili na makitang wala na si Yasi sa kanyang tabi. Paggising ni Yuri ay wala na ang dalaga sa tabi niya, kung kaya't mabilis itong nagtungo sa banyo upang ayusin ang kanyang sarili at kaagad itong bumaba sa sala. Sir, umalis na po kaninang umaga yung babae galing sa kwarto mo. Wika ng katulong kay Yuri at napabuntong hininga na lamang ang binata. Kahit nalasing ito dahil sa alak, tandang-tanda ni Yuri ang lahat na nangyari sa kanila ng dalaga at kung paano niya ito angkinin nung gabing iyon. Kaagad nagbihis ang binata at bumalik si Yuri sa restaurant kung saan niya nakilala si Yasi. Sir, huwag ka pong manggulo dito. Wika ng isang barista kay Yuri. Hindi naman ako manggugulo. Gusto ko lang malaman kung nasan yung waitress na binastos rito kagabi. Kaagad na paliwanag ni Yuri sa barista. Pasensya na sir, pero hindi pa po bumabalik ang babaeng hinahanap mo. Kung ako po sa inyo, si Isa o ang boss namin ang tanungin mo dahil sila ang mas nakakaalam. Di rin po ako pwedeng magbigay ng impormasyon hanggat hindi sinasabi ng boss ko. Baka mawalan po ako ng trabaho. Paliwanag ng barista at naunawaan naman iyon ni Yuri. Kaagad na ipinahanap ng binata ang dalagang si Isa at kinausap ito. Nasaan ang kaibigan mo? Kailangan namin mag-usap. Wika ni Yuri at napailing naman si Isa. Ayos ha, hinahanap mo talaga ang kaibigan ko. Swerte naman niya, hinahanap siya ng isang bilyonaryong kagaya mo. Hamakin mo yung knight in shining armor ka na, tapos Prince Charming pa. Nakangising wika ni Isa kay Yuri. I am serious. I need her. Kailangan kong makausap si Yasi as soon as possible. Seryosong wika ni Yuri at napabungis-ngis naman ng kaibigan nito. Alam mo ba na may nangyari sa inyong dalawa? Stress ang kaibigan ko ngayon at dahil sa pagiging pakialamero mo, abay napahamak siya ngayon at take note, nawalan siya ng trabaho dahil sa'yo. Wika ni Isa at nakapamewang pa ang dalaga habang sinambit ang mga bagay na iyon. Napakunot naman ang noo ng binata saka nagturan sa dalaga. Ako pa ang may mali? Instead of thanking me, ako pa ang pinagbubuntungan mo? Anya, I know what I have done to her. Kaya nga hinahanap ko siya, lalo na ngayon na malapit siya sa kapahamakan. Wala akong masamang intensyon sa kanya o sa kaibigan mo, okay? I just want to talk to her, so please, tell me where she is. Wika ni Yuri at tatahimik naman ang babae. Hindi agad sumagot si Isa at nakatitig lamang ito sa binata. Wala na dito si Yasi, pero alam ko kung saan siya mahanap. Pero ipangako mo na aayusin mo ang gusto ng ginawa mo sa kaibigan ko. Maawa ka naman sa kanya, siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Wika ni Isa at napagiti naman si Yuri. Oo naman, makakaasa ka. Wika ng binata at matamis na ngumiti sa dalaga. Nakita naman ni Isa ang sinseridad sa mukha ng binata, kung kaya't hindi na ito nag-alinlangan pa at isinama nito si Yuri sa kinaroroonan ng kaibigan. Ngunit na makarating sa lugar kung saan ito iniwan si Yasi, laking gulat nila dahil wala na ito doon at tila ba umalis na. Yasi? Nasan ka? Tawag ni Isa sa kaibigan. Ngunit wala itong nakuwang sagot mula sa kaibigan. Bakit wala siya dito? Akala ko ba alam mo kung nasan siya? Are you kidding me? Sunod-sunod na tanong ni Yuri sa dalaga. Magkasama tayo, di ba? Natural, di ko din alam. Tsaka, kung makatanong ka, akala mo niloloko ka? Teka, tatawagan ko siya. Wika ni Isa at kaagad na kinontak ito ng kaibigan. Ano? Sumagot na ba? Nakontak mo na?
Tanong ng binata at tinignan nito ang seryoso ang babae. Kaagad na pailing si Isa at muling inilagay ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. Wala talaga eh. Out of coverage area. Walang sagot. Nag-aalala na ako sa kaibigan ko. Ano na kayang nangyayari sa kanya? Nag-aalala na ako. Naiiling na wika ng dalaga at hindi na mapakali pa. Wala akong mapapala dito. I need to do something. Kung pareho tayong aasa na sumagot siya, ay walang mangyayari. Tura ni Yuri sa kanyang kasamang si Isa at mabilis na umalis doon. Samantalang si Isa naman hindi napapakali at iniisip nito kung ano na nga ang nangyayari sa kanyang kaibigan. Tila ba mababaliw na ito sa kakaisip sa mga posibilidad na nangyari sa dalaga. Matapos sambitin ang bagay na iyon, kaagad na umalis si Yuri at nagtungo sa kanyang bahay at doon na pinahanap na ang dalagang si Yasi sa kanyang mga tauhan. Boss, wala pa pong balita. Mukhang nagtago ang babaeng hinahanap mo. Wika ng mga tauhan ni Yuri. Anong nagtatago? Baka kamo itinatago. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nahahanap. Galit na utos ng binata sa kanyang mga tauhan at napahilamos na lamang ito sa kanyang mukha. Samantalang si Isa naman hindi na din mapakali sa bigla ang pagkawalan ng kanyang kaibigan. Isa, kanina pa kita napapansin na palakad-lakad ka dyan. Ano bang problema? Ako ay nahihilo sa ginagawa mo. Takang tanong ng amo ng dalaga. Si Yasi, nawawala kasi. Wika ni Isa at napaupo na lang ito sa silya. Diba, nasa apartment mo yun? Anong nangyari ba? Kasama mo lang siya diba kahapon? Wika ng amo ng dalaga. Yun na nga boss eh. Kasama ko siya sa apartment kagabi. Pero laking gulat namin ni Mr. Estanghero ay wala dun si Yasi. Di ko alam ang gagawin. Nagtatanong na sa akin yung pamilya niya. Wika ni Isa sa kanyang boss. Baka naman umuwi sa kanila. Wika nito. Hindi boss. Kasi hinahanap nga sa akin ng kapatid niya. Hindi kaya. Hindi na ituloy pa ni Isa ang kanyang sasabihin dahil may mga customer na dumating. Sa kabilang banda, si Yuri naman tila ba hindi mapakali dahil sa mga nangyayari. Pakiramdam niya siya ang may kasalanan ng lahat ng kaganapan sa buhay ng dalaga. Damn, mga walang kwenta. Galit na sigaw ng binata at hinagis ito ang baso sa kanyang harapan. Ngayon lamang siya nagkaganito at maging siya ay naguguluhan. Ngunit isa lamang ang alam ni Yuri. Kailangan niyang mahanap ang babaeng iyon. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tauhan ni Yuri at nakangiti ang isa sa mga ito. Sir, nakita na po namin yung babaeng ipinapahanap mo sa amin. Kaso nga lang, nasa simbahan po siya ngayon. Tura ng isa sa mga tauhan ni Yuri. Napatayo naman ang binata at tumingin sa kanyang alipores. Simbahan? Taas kilay na tanong nito. Opo, dahil ikakasal na siya sa mafia boss na kaaway mo sa negosyo. Sagot ng tauhan at doon ay sumeryoso ang mukha ng binata. Hindi pwede. Samahan niyo ako sa simbahan. Pipigilan ko ang kasal. Tiimbagang natura nito. Sa kabilang banda, nung araw na umalis si Yasi sa tahanan ng estrangherong si Yuri, hinahanap naman ito ng mga kalalakihan na kaaway nila sa restaurant na siyang bastos kay Yasi. Dahil maimpluwensya at madaming galamay ay natunto ng mga ito ang apartment nila Yasi at nasaktuhan naman sa pag-alis ni Isa at naiwan lamang nag-iisa ang dalaga. Pasukin niyo. Kung ayaw mabuksan, sirain niyo. Sigaw ng isa sa mga ito at nagulat lamang si Yasi sa biglaang pagdating ng mga ito at hindi alam ng dalaga ang kanyang gagawin sa puntong iyon dahil pangunahan na ito ng takot at pangamba. Anong kailangan niyo sa akin? Huwag kayong manggugulo dito.
Pakiusap lang. Saka, wala naman akong atraso sa inyo. Kung big deal yung pagsampal ko sa isa sa mga kasama nyo, handa akong lumuhod at humingi ng tawad. Huwag niyo lang akong saktan. Pakiusap. Natatarantang wika ni Yasi, sabay luhod sa harapan ng mga ito. Sa puntong iyon ay, hindi may paliwanag ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Naluluha na at nanginginig sa takot si Yasi. Napadasal na lamang iyon sa kanyang isipan at iniisip ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina sa kanya lamang umaasa. Hindi ka naman masasaktan kung sasama ka sa amin ng kusa. Pero kung manglalaban ka at mag-iinarte, baka di ka nasikatan pa ng araw. Uwi ka ng isa sa mga ito at inilabas ang baril. Kinasa nito ang baril at napayuko na lang si Yasi. Please, sasama na ako sa inyo. Huwag niyo lang akong sasaktan. Di ako manlalaban o makikipagtalo sa inyo. Wika ni Yasi, napayakap na lamang sa kanyang sarili habang nagdarasal. Mabuti naman kung ganon. Alam mo kasi, kapag di ka sumunod sa kagustuhan namin, pati pamilya mo sa probinsya ay mapapahamak. Wika na mga ito at nagtawanan pa. Mga hayop kayo! Huwag niyong sasaktan ang pamilya ko! Wika ni Yasi at tatayo pa sana ito, ngunit tinutukan siya ng baril. Simple lang naman ang gusto ng boss namin, ang magpakasal ka sa kanya. At kung di ka papayag, deadski ang mga kapatid at ina mo. Wika na mga ito at naluhan na lamang ang dalaga habang diretsyong nakatingin sa baril nakatutok sa kanya. Napapaisip ang dalaga. Ano nga ba ang kasalanan ng kanyang nagawa para mangyari sa kanya ang bagay na iyon? Pakiramdam niya ay katapusan na ng kanyang mundo. Ganun ba kayo kalupit? Bakit ako ang gusto ng boss niyo? Madami naman dyan at wala kayong mahihita sa akin. Bakit ako pa? Umiiyak na tanong ni Yasi sa mga ito. Tumawa lang ang mga ito na tila ba mga siraulo. Pinasok mo ito, kaya lusutan mo. Tignan natin kung darating yung Prince Charming mo. Wika ng isa sa mga ito at nagtawanan pa. Pagtapos ng mahabang diskusyon at pagtatalo ay isinama ng mga ito si Yasi sa kanilang boss. Boss, nandito na yung pinapahanap mo. Wika ng isa sa mga ito at tinulak nito si Yasi papasok sa loob ng bahay. Napangiti naman ang binata. Hinawakan sa mukha ang dalaga. Nasasaktan ako. Daing nito. Ngunit mas diinan pa iyon ng binata. Alam mo bang, nung unang nakita kita sa lugar na iyon ay tinamaan na ako sa angking ganda mo. Sa totoo lang, dishwasher ka pa lang ay kating-kating na ako mahawakan at maangkin ka. Wika ng lalaki kay Yasi at inamoy nito ang buhok ng dalaga na tila ba isang baliw. Naiilang na lumayo ito sa lalaki at tila ba natatakot ang dalaga. Please wag! Wika ni Yasi at tapahinto naman ang lalaki sa kanyang ginagawa sa dalaga. O sige na, dalhin niyo na yan sa loob nang matapos na ang lahat. Wika ng lalaki at tatahimik naman si Yasi sa sinambit ito. Mabilis na dinuraan ni Yasi ang lalaki. Kahit anong gawin mo, di ako magpapagalaw sa'yo. Galit na wika ni Yasi. Lintik, bastos na babae. Galit na wika ng lalaki at sinampal nito ang dalaga. Boss, banatan na ba namin to? Tura ng isa sa mga ito. Wag, dalhin niyo na yan sa loob. Ako na ang bahala dyan mamaya. Pahihirapan ko ang babaeng yan. Wika ng lalaki at kaagad na dinala sa loob ng silid ang dalaga at doon ay sapilitan itong binihisan. Matapos na mabihisan ng damit pangkasal si Yasi, kaagad na dumating ang bridal car at sinakay doon ang dalaga kasama ang ilan sa mga tauhan. Umakto kang normal ang lahat kung ayaw mo mapahamak ang mga mahal mo sa buhay. Madaming asset si boss.
at kayang-kaya niya ipahanap ang kinaroroonan ng pamilya mo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang, magdasal ka na. Malas mo. Si boss ang na-inlove sa'yo. Ang tapa mo kasi eh. Yan tuloy, napapala mo. Wika ng isa sa mga alalay kay Yasi at ngumisi pa ang nakakaloko. Hindi naman kumibo ang dalaga at sinambit ng lalaki dahil inaalala nito ang kanyang pamilya sa probinsya. Samantala, si Yuri naman matapos malaman ang kinaroonan ni Yasi at kung saan ito ikakasal, kaagad itong nagtungo doon sa reception ng kasal. Umiiyak at emosyonal ang dalaga habang naglalakad sa altar. Naiiyak at emosyonal ito, hindi dahil sa pagkasabik sa kasalang gagawin, kundi sa takot na maitali sa isang lalaking hindi niya iniibig. Habang nagpapalitan ng singsing ay, doon nga dumating si Yuri, kasama ang mga alalay niya at bodyguards sa wedding dapat ni Yasi at ng mafia boss na kaaway nila sa trabaho ng dalaga. "Stop this dumb wedding!" Lintan niya ni Yuri at natigil ang mga ito sa kanilang ginagawa. Para bang nag-slow motion ang lahat kay Yasi dahil lumapit sa kanya ang binata at hinawakan ang kanyang mga kamay at niyakap. Sir Yuri?" Naluluhang wika ni Yasi at hindi niya akalain na darating ang binata upang siya ay sagipin. "Wow naman! Ano to?" Galit na tanong ng lalaki. Sumenyas naman ang binata sa kanyang mga tauhan at lumapit ang mga ito sa lalaki at ipinakita ang kumpol ng mga pera. "Siguro naman, sapat na yan para kunin ko ang dalagang ito," wika ni Yuri at napangisi naman ang lalaki. "Mabilis akong kausap, tatong yan eh, pero siguraduhin mo lang na hindi ko na muling makikita pa ang babaeng yan. Nagiinit ako," wika ng lalaki at mabilis na sumagot si Yuri. "Mag-usap tayo ng maayos," wika nito at hawak-hawak pa din ng binata ang kamay ni Yasi. "Ano naman yun? Siguraduhin mo na fair yan ha?" wika ng lalaki at ngumisi naman si Yuri. "Gusto ko din na mapanatili ang kaligtasan ni Yasi at ng pamilya niya, kaya gusto ko na lumayo at tigilan mo na sila," wika ni Yuri at tatahimik naman ang lalaki at tumakto na tila ba nag-iisip. "Okay, mabilis naman akong kausap. Ngayon, umalis na kayo bago pa magbago ang isip ko," wika ng lalaki at napangiti naman ang binata. Kaagad na umalis doon sila Yasi at ang binata. "Bakit ka kasi umalis? Sinabihan na kita, di ba? Ang kulit mo talaga?" tura ni Yuri sa dalaga. Napayuko naman si Yasi dahil hindi niya alam ang kanyang isasagot sa tanong iyon ng binata. "Kasi naman yung wika ni Yasi at nagdadalawang isip ito kung dapat ba niyang sabitin ang bagay na iyon sa binata. "Anong ano? Because of what we did? Yun ba? Kaya ka tumakas at di man lang nagpaalam?" Diretsahang wika ni Yuri at tatigilan naman si Yasi sa pagiging direct to the point ng binata. Namula pa ang pisngi ng dalaga. Pakiramdam niya ay tila ba ang init na ng kanyang pisngi sa mga oras na yon dahil sa sinabi ni Yuri. "Natakot kasi ako. Baka mamaya may asawa ka o girlfriend, bigla na lang may manabunot sa akin o kaya ipakulong ako, kaya umalis na ako. Isa pa, nakakahiya din yung nangyari, lalo na at estranghero tayo sa isa't isa. Kuha mo?" Kaagad na ipaliwanag ni Yasi sa binata. Hindi din ito makatingin sa mga mata ni Yuri ng diretsyo dahil sa nadaramang kahihiyan at pakiramdam niya ay sobrang pula ng kanyang pisngi dahil daman niya ang pagkainit ito. Masyado kang kabado. Ayos lang yun, pero dahil iniligtas kita, kailangan mo akong bayaran," tura ni Yuri at pinabuksan nito ng pinto ng sasakyan ang dalaga. Napakunot naman ang noon ni Yasi sa tinuran na iyon ni Yuri sa kanya. Teka Sir Yuri, alam kong malaking halaga yung perang inilabas mo
mailigtas lang ako. At sobrang laki ng utang na loob ko dahil sa'yo. Sobrang nagpapasalamat ako kasi ikalawang pagkakataon ay niligtas mo ulit ako. Pero sana lang, wag mo naman akong pahirapan. Yung pera mo, babayaran ko kahit anong ipagawa mo. Basta wag lang akong sasaktan at ang pamilya ko. Isa pa, pwede mo akong gawing alalay o kaya katulong. Please, ako na lang, wag na yung pamilya ko sa probinsya. Litanya ni Yasi at napangiti naman si Yuri sa mga salitang binitawan ng dalaga. Well, madali lang naman ang favor na ipapagawa ko sa'yo. Tura nito at umiti pa. Kahit ano, saka kung pwede nga lang, magtatrabaho na lang ako sa'yo. Pwede ba yon? Wika ni Yasi at namamawis na ang mga palad ng dalaga. Sure, that was a great idea. Nakangiting wika nito at nanlaki naman ang mga mata ni Yasi. Talaga? Thank you talaga, sir. So paano ba yan? Kita na lang tayo. Tuwang-tuwa na wika ni Yasi at aalis na sana ang dalaga, ngunit biglang nagsalita ang binata. Oh wait, where are you going? Hindi ka pwedeng umalis. Wika ni Yuri at napahinto naman si Yasi sa tinura ng binata. Ha? Di ba magtatrabaho na lang ako sa'yo? Siyempre stay out pa din ako. Saka, nakita mo naman na nakapangkasal ako. Kailangan ko na magpalit at kailangan ko na makausap si Isa. Panigurado, nag-alala na sa akin ang pamilya ko. Nauutal na wika ni Yasi. Hindi ka pwedeng umalis dahil papakasalan mo ako. Seryosong tura nito at titig na titig pa sa dalagang si Yasi. Bakit? Dahil ba may nangyari sa atin? Di mo naman kasalanan yun. Walang may gusto nun. Hindi mo kailangan pang panagutan ako at pakasalan. Saka, di pa natin lubusang kilala ang isa't isa. Kaya pwede bang ibang kondisyon na lang? Di makapaniwalang wika ng dalaga at nakiusap pa sa binata. Exactly, we don't know each other. Paano pala kung takasan mo ko since stay out ang gusto mo? Also, don't assume too much. Papakasalan mo ko kasi kailangan ko na may papakilalang babae na asawa ko, na legal. Hindi kita papakasalan because I have responsibility to you. Because we have a sex. That's not the point, Yasi. I help you, so you need to help me too. Paliwanag ni Yuri na ikinagulo naman ang isipan ng dalaga. Hindi kita maintindihan. Bakit kailangan mo akong pakasalan? Ano yung sinasabi mo na kailangan mo ang tulong ko? Ang gulo. Naguguluhan na tanong ni Yasi at hindi nito maunawaan ang pinupunto ng binata. You need to marry me para makuha ko ang mana ko kay Daddy. After that, we have to divorce. That's it. Clear? Maikling paliwanag ni Yuri. Doon nagulat ang dalaga sa ipinaliwanag ni Yuri. Ngunit wala na siyang magagawa pa dahil malaki ang binayad ng binata. Mailigtas lamang siya doon sa lalaki. Bakit di na lang tayo magpakasal ng peke? Mayaman ka naman. Pwede mong pikiin ang kasal. Di ba pwede yun? Kabadong swestyo ni Yasi at napahawak naman sa kanyang sintido ang binata. Mukha ba akong nagbibiro? I am serious. Nawawala ng pasensyang wika ni Yuri. Seryoso din naman ako sa sinabi ko. Di ba pwede yun gawin? Total, mayaman ka naman. E di pikiin mo. Para sa mga palabas. Segunda agad ni Yasi at napakamot na lamang sa kanya ang binata. Saka napahilamos sa kanyang mukha. Mukha ba tayong umaarte, Yasi? Tanong nito sa dalaga na mabilis naman itong sinagot. Parang, mabilis sa sagot ni Yasi at doon tila ba mababaliw si Yuri sa mga sagot ng kanyang dalaga. Yasi, wala tayo sa teleserye, telenobela o movie. Nasa realidad tayo. Gumising ka nga. Hindi ito fairy tale. It is reality. Hindi mo pwedeng paikutin ang batas na ganun-ganun lang. Sa tingin mo, kapag nalaman ng attorney o lawyer ng dad ko na peke ang kasal natin, makukuha ko pa kaya yon? Di ba hindi na? Saka, don't worry, magpapanggap ka lang. Hindi mo kailangan gampanan. And also,
You have the benefits in this contract. Makukuha mo lahat ng gusto mo at ako ang bahala sa ikaganda ng buhay ng pamilya mo sa probinsya. Basta tulungan mo lang ako at makisama ka ng maayos. Kuha mo? Nawawalan ng pasensyang paliwanag ni Yuri. Okay, kuha ko. Tutulungan kita since tinulungan mo din ako. Basta panggap lang ha? Wika ni Yasi. Of course. And also, we have a contract, an agreement since this is important. Saka I have the rules. Ang sa akin ay akin. Ayoko may kahati. Siguro naman, kuha mo na ang ibig kong sabihin. Wika ni Yuri at mabilis na tumango ang dalaga. Sige na, ayos na. Napermahan ko na yan. So ano na ang susunod? Para matapos na ito. Saka, ang katikati nitong wedding gown. Wika ni Yasi at inabot ang kontrata kay Yuri. Good. Now let's go. Wika ng binata at mabilis na pinaandar ng driver nito ang kotse. Wala na nga itong atrasan. Bulong ng dalaga at napatingin na lamang sa labas ng bintana ng kotse. Matapos ang mabilisang kasalan, nagkaroon ng usapan ang dalawa na magiging asawa ni Yuri si Yasi habang inaasikaso ng binata ang mana niya sa kanyang daddy dahil kailangan niya na may pakilala na isang babae bilang asawa niya para makuha ang pamana ng kanyang ama dahil nga sa utang ng loob at sa laki ng perang inilabas ay napapayag ng binata si Yasi. Simula ng araw na iyon, sa tahanan ni Yuri, nanirahan si Yasi at tinuruan ito ni Yuri na maging isang formal na asawa. Hindi ganyan. Mali ang paghawak mo. Puna ni Yuri sa kanyang asawa. Hays, bakit ba kailangan pa ng mga ganyan? Pwede naman kamayin. Pagrereklamo ni Yasi. Napabuntong hininga pa ito at napakamot sa kanyang ulo dahil sa pagpuna sa kanya ni Yuri. Kailangan yan. Paano na lang kung iharap kita sa pamilya ko? Kakamayin mo ang pagkain sa harapan nila? Ipapakilala kita bilang isang businesswoman, tapos ganyan ang kilos mo? Focus, Yasi. Wika ni Yuri at nabayoko na lang ang asawa nito. Bakit kasi di mo na lang sabihin na galing ako sa mahirap na pamilya? Ganon. Magpakatotoo na lang, diba? Swestyon ng babae. Ano to? Fairy tale? Cinderella? You will do whatever I said? Kuha mo? Diyan pa nga lang, hirap ka na. Madami ka pang dapat matutunan. Wika ni Yuri at seryoso ito sa pagtuturo sa kanyang asawa. Sabi ko nga, ang sungit nito. Sabayan mo kaya ako kumain para titigan ko yung kilos mo. Hindi yung puro ka lang turo, di mo naman pinapakita. Reklamo ni Yasi at doon na nga nagka-ideya ang asawa nito. Fine, maikling tugo nito at doon na nga sabay na kumain ng dalawa. Oh, ang bilis. Dahan-dahan lang. Baka naman nagmamadaling kumain. Namnamin mo kaya, ang sarap-sarap ng baka eh. Wika ni Yasi. Baka? That's beef steak, not baka. Di naman yan buhay para sabihin mong baka. Masungit na puna ni Yuri. Sus, sungit. Wika ni Yasi at tinignan nito ang ginagawa ng kanyang asawa. Matapos ng ilang minuto sa wakas ay natapos din ang dalawa. Finally, you did well. Wika ni Yuri at tuwang-tuwa ito. Actually, marunong talaga ako gumamit ng mga ito. Remember, nagtatrabaho ako sa classic restaurant at sikat. Natural, alam ko na yan. Sus, basic. Gusto ko lang talaga may kasabay kumain at asarin ka na din. Pilyang wika ni Yasi at nawala ang ngiti sa labi ng binata. Yasi? Inis na wika ni Yuri at mabilis naman na umalis doon ang babae habang tumatawa pa. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paghahanda para sa pagpapakilala ni Yuri kay Yasi. At makalipas ang ilang buwan ng paghahanda, ang dating simpleng si Yasi ngayon ay fluent na sa Ingles at napaka-professional na ng kilos. Are you sure na this day na talaga? Medyo kinakabahan ako.
Wika ng babae at namamawis na ang mga palad nito. Do what we prepare, okay? Hindi pwedeng masayang ang mahaba ng paghahanda natin because of your stupidness. Be professional, Yasi. Do what I teach to you. Bulong ni Yuri at ngumiti naman ang asawa nito. Minsan, ang sarap mo talagang asarin. Masyado kang seryoso at napakapikunin. That's why I love to make you crazy and mad. Nakakatuwa lang. Sarap sa pakiramdam makaganti man lang sa pamamagitan ng pangiinis. Wika ni Yasi at napailing na lamang si Yuri. Dad! Wika ni Yuri at nagmano pa sa kanyang ama at ganun din ang ginawa ng asawa nito bilang paggalang. This is your wife? Bakit ngayon mo lang siya ipinakilala? Tanong kaagad ng matanda. She's busy on her own company on Italy, so we talk about it before going here. Right, mahal? Paliwanag ni Yuri at seryosong tumingin kay Yasi. Yes, mahal. Actually, napag-usapan po namin na imbitahan ka nung wedding namin at ipasundo na lang po. But Yuri told me your condition. Pasensya na po kung parang madalian po ang kasal namin. Wika ni Yasi at natutuwa naman si Yuri dahil napaka-formal ng kanyang asawa sa mga oras na yon. Well, that's not the matter now. Kailan niyo ako bibigyan ng apo? Biglang tanong ng ama nito at kapwa na patingin sa isa't isa ang dalawa. We will planning for that po. Pero kapag kalooban po ng Diyos, ibibigay naman po niya yan kahit na hindi namin hilingin. It's about time. Paliwanag ni Yasi kaagad. I like the way you answer me. Very professional. Have a seat. Napasarap na ang kwentuhan natin. Wika ng matanda at napaupo naman ang mga ito. Madami pang napag-usapan ang mga ito hanggang sa nakatulog na lamang ang ama ni Yuri at doon nagpasya na ang dalawa na umuwi. Success? Worth it yung pinaghirapan ko? Yuri, deserve ko sigurong lumabas. Libre mo ako. Naburo na ako doon sa mansyon mo. Kakaaral eh. Tura ni Yasi. Fine. Maikling sagot ni Yuri at doon lumabas ang dalawa. Matapos ang araw na iyon, tuloy lamang sila Yuri sa kanilang ginagawa at napaganda naman ang buhay ng pamilya ni Yasi sa probinsya. Wow! Ang ganda naman ng bahay niyo, Yasi. Sana all. Tura ni Isa. Wala sa mga oras na iyon si Yuri dahil madami itong inaasikaso sa kanilang kumpanya kung kaya't pinasundo nito ang kaibigan ng asawa upang hindi naman maburyong si Yasi sa kanilang malaking tahanan. Malaki nga, boring naman. Usually, kausap ko maids at halaman. Nakakabagot dito. Sila mama naman, di ko makausap dahil mahina daw ang signal nila. Minsan, iniisip ko naging asinsado nga ang buhay namin para namang nakalimot na sila sa akin. Malungkot na wika ni Yasi. Ang lungkot nga ng buhay mo. Pero be, ang swerte mo kay Sir Yuri ha. Ang gwapo na, macho pa. Oh shit, ang yummy. May nangyari na ba sa inyo? Nakangiting tanong ni Isa at sinundot-sundot pa nito ang tagiliran ni Yasi. Huy, ikaw, bunganga mo. Mamaya yan, may makadinig sa'yo. Diba nga, kasal kami. Pero no touching, ikaw talaga? Wika nito at nanlalaki pa ang mga mata nito habang sinasambit ang bagay na iyon. Sus, parang this is Sir yung nakauna sa'yo ah. Imposible na walang mangyari sa inyo. Since kasal na kayo, saka hindi ba kayo natitempt sa isa't isa? Kung ako yun, baka ako pa ng gapang. Ang gwapo kaya niya. Nakangiting wika ni Isa. Kaya kita pinapunta dito, Isa, para malibang si Yasi. Di ko naman akalain na may lihim kang pagnanasa sa akin. Wika ng isang boses at nanlaki ang mga mata ng dalawa dahil sa biglaang pagsulpot ni Yuri. Nakapamulsa pa ang isang kamay nito at may dalang pagkain. Nandyan ka na pala, Sir Yuri. Biro lang yun.
Alam mo naman, 'di ba kapag girls talk, sinusubukan ko lang itong bestie ko. Masyado ka namang seryoso. Biro lang yun, syempre. Nauutal na paliwanag ni Isa at natuwa na lamang si Yasi sa reaksyon ng kaibigan. Girls talk? Tse, anyway, di naman mahalaga yun. May dala pala akong foods. Binili ko yan sa favorite kong restaurant. Naalala ko kayo, kaya bumili na din ako para sa inyo. Wika ni Yuri at ibinigay ang pagkain sa dalawa. How sweet! Sana laging ganyan. Hindi ka masungit. Minsan iniisip ko, kapag masungit ka, may regla ka, kaso lalaki ka pala. Anyway, thanks for the foods. Love mo talaga ako. Panunod yun ni Yasi kay Yuri. Labong mukha mo. Puro kakalokohan. Nagawa mo ba yung binili ko? Papaalala ko lang ha, lahat ng sasabihin ko, gagawin mo. Wika ni Yuri at salubong na naman ang mga kilay nito. Lahat? Di naman pwede yan. Saka may policy tayo. Diba? I have a control din naman. Kapag alam kong mali at bawal, di ko gagawin. Even iutos mo pa. Right? So let's just eat. Mukhang masarap itong daladala mo. Wika nito at gumiti pa ng nakakaloko sa asawang si Yuri. Well, kayo na lang kumain since tapos na ako. Nga pala Yasi, Dad want to see. Pupunta tayo doon tonight. Be prepared. Nandun ang madrasa kong pabibo. Tura ni Yuri at tatawan na lang si Yasi. Matapos ang pag-uusap na iyon, iniwan na ni Yuri ang magkaibigan sa sala. Saka nagtungo sa sariling silid upang magpahinga. Samantalang si Yasi at Isa naman naiwan sa salang kumakain at nagkukwentuhan. Girl, hindi ka ba nahuhulog dyan kay Sir Yuri? Kung tutuusin, siya yung husband material. Bakit di yun nalang tutuhanin? Kita ko naman sa mga mata niya na may pagtingin yun sa'yo. Ewan ko lang sa'yo. Wika ni Isa at napailing na lamang si Yasi. Sa bait ni Yuri, minsan talaga iniisip ko na what if totoo na pala yung pinapakita niya. Alam mo yung bago lang kami magkakilala, but we trust each other like we are old friends. Komportable ako sa kanya and I feel safe when he was in my surrounding. Wala lang. Ewan ko ba? Buntong hiningang sagot ni Yasi. Kapwa na tahimik ang magkaibigan at nagpatuloy na lamang sa kanilang pagkain. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na din si Isa kay Yasi. Dito na muna ako. Pakisabi na lang kay Sir Yuri. Salamat sa foods. Nabusog ako. May pa-take out pa. Nakangiting wika ni Isa at kumaway na lang kay Yasi. Pinahatid na nito ang kaibigan sa kanilang personal driver. Matapos magpaalam, umakyat sa silid ni Yuri si Yasi upang paalalahanan si Yuri sa pagpunta nila sa bahay ng ama nito. Yuri, busy ka ba? Paalala ko lang sana na pupunta pa tayo sa bahay ng dad mo. Wika ni Yasi. Ngunit wala itong nakuhang sagot mula sa asawa. Kung kaya't kaagad na pumasok doon si Yasi. At laking gulat niya na makitang nakahandusay sa lapag si Yuri at wala itong malay. Kaagad na humingi ng tulong si Yasi sa kanilang mga kasambahay at utusan. Hala, anyari kay sir? Tanong ng isa sa mga katulong. Kumuha kayo ng panyo at tubig. Mataas ang lagnat ni Yuri. Baka nagkulap siya. Utos ni Yasi sa mga ito na maihiga nila si Yuri sa kama. Kaagad naman ang kumilos ang mga ito at sinunod ang utos nito. Ma'am, ito na po. Tawagin mo na lang po kami kung may kailangan po kayo. Wika ng katulong kay Yasi. Sige, salamat. Litanya ni Yasi at inumpisahan na nitong punasan ang katawan ng tulog na si Yuri. Malamig. Daing nito at kaagad na sumagot si Yasi. Masama palang pakiramdam mo. E di sana, nagsabi ka man lang sa akin. Paano na lang kung may nangyari sa'yo na masama? Kapag nangyari yun, baka masisi pa ako. Ikaw talaga? Tura nito kay Yuri at nagmulat naman ang lalaki.
Don't. Tura nito at pinigilan nito ang kamay ni Yasi na may hawak na bimpo. Para bumaba yung lagnat mo, paliwanag nito, ngunit kinuha ni Yuri ang bimpo at inilagay iyon sa mesa. Saka nito siniil ng halik si Yasi na ikinagulat nito. I miss these lips, wika ni Yuri at doon ay muli itong nawalan ng malay. Natulala at hindi makapaniwala si Yasi sa ginawa nito at ilang sandali pa nitong naging lutang bago ito napabalik sa realidad. Anong ibig niyang sabihin doon? Nagtatakang tanong nito sa kanyang sarili habang titig na titig sa natutulog na si Yuri. Ipinagpatuloy na lamang nito ang kanyang pagpupunas kay Yuri at hindi pa din mawaglit sa isipan nito ang halik ng asawa. Napapaisip tuloy si Yasi kung bakit ganun na lamang ang kanyang iniisip sa isang halik na iyon. Ngunit ang totoo ay hindi talaga totoo ang mana-mana na sinasabi nito kay Yasi. Ayon sa napag-usapan nila, gusto lang talaga nito na maikasal kay Yasi dahil na love at first sight ito sa dalaga. Ngunit si Yasi ay hindi niya alam na totoo na pala ang nararamdaman nito sa kanya sa umpisa pa lang. At ang halik na iyon ni Yuri sa kanya ay isang halik na totoo at hindi talaga nawalan ng malay ang lalaki. Pinigilan lamang nito ang pugso ng kanyang damdamin bago pa may mangyari na di nila inaasahan. Simula ng araw na iyon, naging palaisipan kay Yasi ang lahat ay pinapakita sa kanya ni Yuri at ramdam nito sa kanyang sarili na tila ba nahuhulog na siya kay Yuri. Hanggang isang gabi, hindi na talaga napigilan pa ni Yasi ang kanyang sarili at naghanda na ito. Anong meron? Parang ang espesyal naman. May okasyon ba? Tanong ni Yuri. Wala naman. Naisipan ko lang. Sagot nito. Talaga lang ha? Ang effort naman nito. Nakangiting wika ni Yuri at doon na naghanda si Yasi para sabihin ang kanyang nararamdaman para kay Yuri. Actually, may gusto akong sabihin sa'yo. Wika ni Yasi at tila ba nagdadalawang isip ito. Ako din, may sasabihin. Tura ni Yuri at natigilan naman ang asawa nito. O sige, mauna ka na. Wika ni Yasi. Ikaw na muna, since ikaw una nagsabi, baka importante yung sayo. Wika nito. Hindi na, mauna ka na. Tura ni Yasi. Nagturan pa ang dalawa, ngunit sa huli ay si Yuri na ang nauna. Yasi, tapos na yung kontrata. Wika nito at napayuko pa ito. Ibig sabihin, nakuha mo na yung mana mo? Tanong ni Yasi, ngunit mabilis na umiling ang lalaki. Hindi ganon, Yasi. May iba akong dahilan. Pag-amin ni Yuri. Naguguluhan naman si Yasi sa tinuran ni Yuri. Ano? Naguguluhan ako. Kunot noong tanong ni Yasi at baka sa mukha ng dalaga ang pagtataka. May sasabihin ka, diba? Sige na, sabihin mo muna. Wika nito. Sa puntong iyon ay naguguluhan na si Yasi. Ngunit naisip nito na umamin na lamang bago mahuli ang lahat. Gusto na kita, pero mukhang isang panaginip lang at ilusyon ang lahat. Lakas loob na pag-amin nito at napayuko na lamang ito. Ngayon pa lang, iniisip na nito ang consequences na mangyayari dahil sa kanyang ginawa. Samantalang si Yuri naman ay natulala at pakiramdam niya ay nabingi siya sa mga oras na yon. Totoo ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Yuri. Oo, Yuri. Gusto na kita. Parang di nga lang gusto. Mahal na ata kita. Pero parang huli na. Pag-amin ni Yasi kay Yuri na gusto na niya dito. If that's so, ituloy na lang natin ito, Yasi. Kung wala ng halong pagpapanggap
at wala ng rules, policy at iba pa. Wika ni Yuri at mas lalong naguluhan si Yasi. Sabi mo, tapos na. Pero hindi kita maintindihan, Yuri. Gulong-gulo na litanya ni Yasi. Hindi na alam ni Yasi kung saan nga ba patungo ang usapan nilang iyon. I do that just to make you fall for me, Yas. Hindi talaga totoo ang mana na sinasabi ko sa'yo. Dahil noon pa lang, nakuha ko na yon. Ang totoo kasi niyan, unang kita ko pa lang sa'yo, nahulog na ang puso ko sa'yo. Ewan ko ba? Bakit ang torpe ko? Hindi ka na nawala sa isipan ko. At nung una kitang makita, at tumabastos ka sa bar, di ko na talaga natiis. At dagdag pa nung may nangyari sa atin. I was so dumb, kasi di ko magawang umamin sa'yo. Kaya plinano ko ang lahat. Panimulang paliwanag ni Yuri. Ibig sabihin, noon pa lang, mahal mo na ako? Tanong at paninigurado ni Yasi. Tipid na sagot ni Yuri. Naunawaan ni Yasi ang punto ni Yuri. Kahit nung una ay todo pa sermon at pagdadrama ni Yasi kay Yuri. Ngunit kalaunan ay naging okay din ang dalawa. Simula nung gabing iyon, naging totoo na ang dalawa sa kanilang damdamin para sa isa't isa at hindi na nagtatago pa sa isa't isa. Hindi na sinunod ng mga ito ang kanilang agreement at itinuloy na lamang nila ang kanilang pagpapanggap. OMG! Sabi ko na nga ba eh. Tama ako, di ba? Sana all talaga. Wika ni Isa at kinikilig pa ito sa relasyon ng kaibigan. Akala ko nga, dead end na yung umamin ako. Abay, natulala ako nung sabihin niya yung totoo. Super shock ako. Siyempre, medyo nainis ako. Ganun. Sermon, kunwari, tapos drama konti. Wika ni Yasi at tumawa pa. Sus, pareho kasi kayong torpe. Wika ni Isa. At least, nilakasan ko ang loob ko. Nakangiting wika ni Yasi na may pagmamalaki. Well, nakaka-proud nga naman yun. Saka, imagine, same kayo na nararamdaman. Like sana all, diba? How about me? Nalumandi na nga, di pa din pinapansin. Nakangiting wika ni Isa. Sobrang saya ang nararamdaman nila Yasi at Yuri na para bang wala nang hahadlang pa sa kanilang pagmamahalan. Ngunit sadya mapaglaro ang tadhana at tila ba hindi pabor sa kasiyahan ng dalawa. Si Yuri, may sakit ito, may tumor sa utak at kaya ito naghahanap noon ng isang babae na mamahalin siya kahit na ipakita niya na wala siyang puso at tatanggapin siya kahit na sa umpisa ay kasinungalingan lahat. At ang mapalad na babaeng kanyang napili ay si Yasi. Ngunit tunay nga ba mapalad si Yasi? Kung iiwan din naman siya ni Yuri? At ang masaklap pa ay walang kaalam-alam ang babaeng patungkol sa karamdaman ng kanyang asawa. Yuri, ano itong mga capsule na nandito sa kabinet mo? Nagtatakang tanong ni Yasi sa kanyang asawa. Wala yan. Multivitamins ko lang ang mga yan. Alam mo naman si Dad, healthy conscious, masyadong takot mawala sa mundo. Tura ni Yuri kay Yasi at napabuntong hininga na lang ang binata. Sa bagay, samahan mo ko bukas ha, kay Doc mo. Please mahal. Nakangiting wika ni Yasi kay Yuri. Hindi naman nakatanggi pa ang binatang si Yuri. Fine, wika ni Yuri at sobrang saya naman ni Yasi dahil lamang sa simpleng bagay na iyon. Naglambingan pa ang dalawa sa mga oras na iyon. Buti naman, akala ko tatanggi ka pa eh. Tura ni Yasi at hinalikan pa si Yuri sa pisngi. Ayan, dyan ka magaling eh, nung maglambing pag may kailangan. Wika ni Yuri at nagtaka ito dahil natulala si Yasi. Dumudugo yung ilong mo. Tarantang wika ni Yasi
at mabilis itong kumuha ng wipes. Sa init lang siguro ito. Pagpapalusot nito. Sigurado ka ba? Baka naman mamaya, may sakit ka na. Magpatingin ka na din kaya bukas. Wika ni Yasi habang pinupunasan ang dugo sa ilong ni Yuri. Sige, para makampante ka na din. Magpahinga ka na. Wika ni Yuri habang yapus-yapus ang dalaga. Pwede bang tabi na lang tayo? Tanong ni Yasi kay Yuri. Natigilan naman ang lalaki at napatingin sa kanyang asawa. Ang sweet mo ata ngayon. Anong nakain mo? Tanong ni Yuri sa kanyang asawa. Kaagad na pabusangot ang dalaga sa kanagturan. Ang killjoy mo, ayaw mo ba nun? Tura ni Yasi habang salubo ang kanyang mga kilay. Nasanay kasi ako sa pagiging makulit at mapang-asar na side mo. Di ko akalain na may ganyan ka palang side. Nakakatuwa, lume-level up ka na. Nakangiting wika ni Yuri at hinalikan sa noo ang kanyang asawa. Nagharutan at naglambingan pa ang dalawa hanggang sa kapwa sila napatitig sa mga mata ng isa't isa. Mapalad ako dahil minahal ako ng tulad mo at tandaan mo, araw-araw kitang mamahalin. Wika ni Yasi at siniil ng halik si Yuri. Mabilis lamang ang halik na iyon, ngunit hinila ni Yuri si Yasi at pinahiga sa kama, sabay halik sa kanyang mahal na asawa. Isang mainit na halik ang pinagsaluhan ng dalawa sa gabing iyon. Dahan-dahan na tinanggal ni Yuri ang hook ng bra ni Yasi at doon tumambad sa kanya ang malulusog na hinaharap ng dalaga. Dahan-dahan iyong pinaglaruan ni Yuri. Nagpatuloy si Yuri sa kanyang ginagawa at ang gabing iyon ay naging mainit dahil sa pagtatalik ng dalawa. Matapos ang araw na iyon, nagtungo ang dalawa sa ospital kung saan nagpapatingin si Yuri. Mahal, dito ka lang muna. Ibibili lang kita ng makakain. Wika ni Yuri at hinalikan pa sa noo si Yasi. Tumango naman ang dalaga bilang tugon at masaya itong ngumiti sa lalaki. Pag-alis ni Yuri, siyang dating naman ng doktor at hindi pa ito nasasabihan ng binata. Hello po, Doc. Ako po si Yasi, wife po ni Yuri. Wika ni Yasi at matamis na ngumiti sa doktor. Ikaw pala ang asawa niya? Anong meron? Nasaan si Mr. Yuri? Nasabi na ba niya sa iyo ang kondisyon niya? Tanong ng doktor at natigilan naman ang babae. Po? Kondisyon? Wala po siyang nababanggit sa akin. Sagot ni Yasi at nagtataka na ito. So, wala pa pala siyang sinasabi sa iyo? In that case, hindi ko siya pwedeng pangunahan. Siya na lang ang tanungin mo. Wika ng doktor at tatahimik naman si Yasi. Doon ay bigla na lang sumulpot si Yuri. Dala-dala ang kanya mga pinamili. Anong sinasabi ng doktor mo, Yuri? Anong kondisyon ang tinutukoy niya? May malala ka bang sakit na hindi sa akin sinasabi? Nagtatakang tanong nito. Napabuntong hininga naman si Yuri at nagsalita. Wala akong karamdaman. Ang sinasabi ni Doc ay tungkol sa vitamins. Masyado kasing mababa ang dugo ko, kaya ganun. Di ba, Doc? Palusot ni Yuri. Sa totoo lamang, noon pa man ay sinasabihan na ito ng doktor na sabihin ang katotohanan kay Yasi. Ngunit tila ba nadudurog ang puso ng binata sa tuwing iisipin niya na magdurusa ang kanyang mahal kung sakaling hindi niya kayanin ang operasyon at maaari niya ay yung ikamatay na siyang ikinatatakot ni Yuri. Ganun ba? Takang tanong ni Yasi. Mabilis naman tinugunan iyon ng doktor at ni Yuri. Ngunit hindi tanga si Yasi dahil pakiramdam ng dalaga ay mayroong bagay na itinatago sa kanya si Yuri. Matapos ang araw na iyon, doon na kinutuban si Yasi.
Kung kaya't palihim nitong pinacheck ang mga vitamins na tinutukoy ng kanyang asawa at doon ay nalaman niya na hindi iyon multivitamins kundi isa iyong gamot. Nang malaman ni Yasi ang tungkol sa sakit ni Yuri ay mas lalo nitong ipinadama ang kanyang pagmamahal sa asawa. "Mahal, bakit ka umiiyak?" tanong nito sa kanyang misis. Naalimpungatan ang binata dahil sa pagpatak ng luha ni Yasi sa kanyang pisngi. "Binangungot lang ako. Iniwan mo daw ako sa panaginip at kailanman hindi na bumalik. Yuri, natatakot ako na mawala ka sa akin. Baka di ko kayanin. Pakiramdam ko, mababaliw ako." Wika ng dalaga at patuloy ito sa pag-iyak. Hindi naman lahat ng tao na natili sa tabi natin. Minsan may aalis at meron din papalit. Kailangan lang natin maging matatag sa buhay at labanan ang ating mga emosyon. Hindi ko din kayang ipangako sa iyo, Yasi, na habang buhay tayong magkasama dahil hindi natin hawak ang kinabukasan at kung dumating man ang araw na iyon, tandaan mo, mawala man ako sa tabi mo, pero manatili ako dyan sa puso mo. Lagi mong tatandaan ang pagmamahal ko sa iyo ay hinding-hindi maglalaho. Wika ni Yuri at hinalikan si Yasi sa labi nito. Nung gabing iyon, nagtalik pa ang dalawa at binuhos ang emosyon ng kanilang mga puso. Kinabukasan, nagulat na lamang si Yasi dahil bigla na lang nawala si Yuri sa tabi niya. Inisip ni Yasi na maaring pumasok na ito sa kumpanya. Ngunit ang tawagan niya ito, doon na pag-alaman niya na iniwan ng asawa ang sariling cellphone na siyang ikinagulat lalo nito. "Ano bang nangyayari? Bakit ka umiiyak?" tanong ni Isa kay Yasi. Naabutan nito ang kaibigan na nakayuko na tila ba ang lalim ng iniisip nito. Si Yuri, bigla na lang nawala. Pakiramdam ko, wala na siya." Wika ni Yasi at patuloy ito sa pag-iyak. "Paano mo naman nasabi? Baka may biglaan siyang out of town meeting. Tanungin mo kaya yung daddy niya." Wika ni Isa. "Wala na siyang ama, Isa. Matagal nang ulila si Yuri. Lahat ng ginawa namin ng pagpapanggap yun ay ginawa niya para mahulog ako sa kanya. Because he loved me from the first place. Ang kinatatakot ko, Isa, ang hindi siya umuwi may sakit siya. At kagabi parang nagpapaalam na siya. At isa pa, bakit niya iniwan ang cellphone niya? Hindi naman ito gawain ni Yuri." Sunod-sunod na paliwanag ni Yasi. Napayakap na lang ang babae sa kanyang kaibigan dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Iyak lamang ng iyak si Yasi hanggang sa nakatulog na lamang ito sa sobrang bigat ng kanyang damdamin. "Wala pa din bang balita ang mga pulis?" tanong nito sa kaibigan. "Wala pa din," malungkot na sagot ni Isa. Maging ito ay nahihirapan para sa kaibigan. "Sige, matutulog na lang muna ako." Matamlay na wika ni Yasi at mugto na ang mga mata nito. "Kumain ka na muna, kahit konti lang," wika ni Isa. Ngunit mabilis iyong tinanggihan ni Yasi. "Ayoko, di ako nagugutom," mahinang sagot nito. Gustong-gusto na itong sermonan at pagsabihan ni Isa. Ngunit inuunawaan niya na lamang ang nararamdaman ni Yasi at labis itong naawa sa kaibigan. "Yasi, may naghahanap sa'yo," wika ni Isa sa kaibigan. "Sino daw?" matamlay na tanong ng dalaga. "Lawyer daw siya ng asawa mo?" wika ni Isa at mabilis na tumayo si Yasi kahit tila balantang gulay ang kanyang katawan dahil sa palaging pagpapalipas ng gutom. "Sigurado ka ba dyan? Nasaan siya?" tanong ni Yasi
at nagkukumahog na itong bumaba. Nasa baba siya, wika ni Isa at mabilis na bumaba ang babae. Labis itong natuwa sa pag-asang maaring may alam ito sa kinaroonan ni Yuri. Ikaw po ba yung misis ni Sir Yuri? Bungad na tanong ng lawyer kay Yasi at mabilis na sumagot ang babae. Opo, ako nga. May alam ka po ba kung nasan siya? Ayos lang ba siya? Kamusta siya? Kamu bumalik na siya? Nangulilan na ako sa kanya. Sunod-sunod na wika ni Yasi sa lawyer at hindi napigilan pa nito ang kanyang mga luha sa mga mata. Naguunahan na itong umagos at tila ba hindi ito paawat. I am sorry. Wala akong alam kung nasan si Sir Yuri. Narito ako para sabihin sa'yo na iniwan ni Sir ang lahat ng kanyang ari-arian sa'yo. At ito ang liham na iniwan niya sa akin nung huli naming pag-uusap. Wika ng lawyer at ibinigay kay Yasi ang isang maliit na sobre. Ibig mo bang sabihin? Kung iniwan niya sa akin ang mga ari-arian niya, wala kang kasiguraduhan kung buhay ba siya? Umiiyak na tanong ni Yuri. Ganun na nga po. Wala din sa akin sinabi ang asawa mo. Tanging yan lamang ang binilan niya sa akin. Wika ng lawyer at umalis na ito. Napahagulgol na lamang ang dalaga dahil sa kanyang narinig. Yasi, baka mapano ka niyan. Kumalma ka nga. Awat ni Isa sa kaibigan at bigla na lamang itong hinimatay. Sobrang lungkot ang naramdaman ni Yasi sa pagkawalan ng kanyang mahal at para bang mas nanaisin niya na lamang na bumalik sa mga panahong kasama niya pa ito. Inakala ni Yasi na wala na si Yuri, napatay na ito kasi yun ang natuklasan niya sa sulat ni Yuri. Durog na durog ang puso ni Yasi dahil sa mga naganap at tila ba natakot na itong magmahal muli. Isinara ni Yasi ang kanyang puso para sa iba at hindi nito malimutan ang binatang si Yuri na siyang naging kauna-unahang pag-ibig niya. Nang dahil sa lungkot at pagkabigo, umuwi sa probinsya nila si Yasi. Anak, kamusta ka? Buti naman umuwi ka na dito. Masayang linta niya ni Hasilda. Mukha po bang okay ako? Ma, nasan kayo nung panahon na kailangan ko kayo? Tanong ni Yasi sa kanyang ina at makikita sa mukha nito ang sakit na nararamdaman. Patawad anak, masyado kami naging abala sa negosyo kasi gusto namin pagbalik mo dito sa atin, makikita mo lahat ng pinaghirapan mo. Pasensya kung para bang nakalimutan ka na namin. Inisip kasi namin na maayos ka lang sa Maynila, gaya ng sinasabi mo palagi. Hindi namin lubos maisip na may diramdam ka na pala. Ano bang nangyari sa'yo sa Maynila? Paliwanag at paghingi ng pasensya ng ina ni Yasi. Ayos lang po. Kinaya ko naman kahit ang hirap-hirap. Mama, may kasalanan ako sa'yo. Turan ni Yasi. Ano yun? Makikinig si Mama. Wika ng ina. Mama, kinasal po ako sa isang lalaki. Pero minahal namin ang isa't isa. Ngayon wala na siya. Di ko alam kung nasan na pa siya. At lahat ng pera niya, iniwan niya sa akin. Pero ang lungkot-lungkot ko pa din. Bakit ba ganun? Ang unfair. Umiiyak na wika ng dalaga. Si Yuri ba ang tinutukoy mo? Kilala ko siya. Sa totoo lang, nung ikinasal kayo, sinabi sa akin na aalagaan ka niya. Siya mismo ang nagpunta dito sa atin para ipahayag ang kanyang damdamin sa'yo. Hindi ko nalang sinabi sa'yo kasi sabi ni Isa, masaya at maayos ka naman sa poder ni Yuri. Kaya nakakalungkot talaga nung sinabi sa akin ni Isa na wala na si Yuri. Ang laki ng tulong niya sa atin. Alam mo ba, nung inatake ako nung sakit ko, kahit napakalayo niya,
Pinuntahan niya ako dito. Hindi niya ako pinabayaan at sinabi niya na wag na lang ipaalam sa'yo dahil ayaw niya nalulungkot ka. Masakit para sa amin na malayo ka, pero kita ko ang pagmamahal sa'yo ni Yuri. Kaya nakampante ako, kami ng mga kapatid mo. Lintan niya at pag-amin ng ina ni Yasi. Natulala at hindi makapaniwala si Yasi na sa loob ng mahabang panahon, alam pala ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanila ni Yuri. Doon mas lalong naiyak si Yasi at iniisip na sana noon pa lang ay nalaman na niya ang katotohanan. Umiyak lang ng umiyak si Yasi nung araw na iyon. Makalipas ang ilang buwan, bumangon muli si Yasi sa tulong ng kanyang ina at mga kapatid, maging ang kanyang kaibigan na si Isa. Ate, ang bait-bait mo naman po. Pagpapalain ka po ng Diyos. Sana madami ka po matulungan ng kagaya namin. Wika ng isa sa mga bata at matamis na ngumiti kay Yasi. Masaya ako na napasaya ko kayo. Sana sa paglaki nyo, palagi niyong isabuhay ha, ang pagtulong sa kapwa. Wika ni Yasi at matamis na ngumiti sa mga bata. Tatandaan po namin yan. Wika ng mga bata. Masaya si Yasi sa buhay na meron siya ngayon. Ngunit hindi pa din ito malimutan ang binatang si Yuri na siya naging inspirasyon niya sa pagbuo ng charity at shelter para sa mga nangangailangan. Sa paglipas ng panahon, kahit na naglihom na ang sakit na nakaraan, nanatili pa din sa alaala ni Yasi si Yuri. Palagi pa din umaasa si Yasi na isang araw ay magkikita muli sila ni Yuri kahit sa panaginip lamang. Mahal, nasan ka man? Salamat sa lahat-lahat ng ginawa mo para sa akin at para sa pamilya ko. Palagi kang mananatili dito sa puso at isipan ko. Hindi ko man maiwasan na isipin na buhay ka pa kahit napaka-imposibleng mangyari ng bagay na iyon. Wala di ko maiwasan. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Sayang lang, wala ka dito sa tabi ko. Dapat kasama kita sa pag-abot ng mga pangarap ko dahil ikaw ang nagturo sa akin na maging matatag. Kung nasan ka man ngayon, sana palagi mo akong bantayan. Maghihintay ako sa muli nating pagkikita. Mahal, ikaw pa din ang laman ng puso ko kahit napakatagal na mula nang bigla ka nalang nawala. I love you, Yuri. Matamis na wika ni Yasi sa larawan ni Yuri at hinalikan iyon. Sobrang miss na ng dalaga ang binatang si Yuri at nangulila pa din ito dahil wala pa din kapaliwanagan sa pagkawala ng binata. Hanggang sa napag-isip-isip ni Yasi na bumalik sa Maynila at muling bumalik sa bahay ng binata na matagal na din niyang hindi napupuntahan. OMG! Asensado ka na talaga, Yasi. Wika ni Isa sa kaibigan. Hay nako, kahit na malaki na ang pinagbago sa buhay ko, ako pa din to, no? Wala namang pinagbago sa pagkatao ko. Saka, diba nga, sabi ko, kapag nagkita tayo ulit, babawi ako sa'yo? Wika ni Yasi at matamis na ngumiti sa kanyang kaibigan. Natural lang na bumawi ka dahil malaki ang ginawa ko sa'yo nung panahong drama queen ka pa. Nakangiting wika ni Isa kay Yasi. Buti nga, nagtyaga ka nun sa'kin Akalain mo yun, nalagpasan ko pala lahat ng yun? Naiiling na wika ni Yasi. Sa tuwing maiisip ni Yasi, ang lahat ng kadramahan niya ay hindi nito lubos maisip na nalagpasan niya ang lahat ng iyon kahit na para bang mukha siyang tanga at baliw ng nung araw na iyon. Hirap talaga kapag nasaktan ang puso. Halos pabayaan mo na yung sarili mo. Sa bagay, masakit nga naman maiwan, lalo na kung di mo alam kung bakit nalang nawala yung taong naging sandigan mo. Wika ni Isa at agyakap ang magkaibigan. So anong balak mo? Saan gusto mo? Pagtapos kasi nito, doon na ako.
Babalik na ako sa mansyon ni Yuri. Matagal-tagal na din yung huli nakita ko yun. Mamaya, isipin ni Yuri, pinabayaan ko na yung mansyon niya. Pabirong pangwika ni Yasi at tumawa pa. Ang tanong, handa ka na bang bumalik doon? Halos lahat ng alaala nyo nandun. Baka mamaya, magulat na lang ako, tumawag ka sa akin, tapos umiiyak. Busy pa naman ang person. Tura ni Isa kay Yasi. Nako, tapos na ako sa ganung drama. Saka naisip ko lang, di matutuwa si Yuri kapag nakita niya ako nagkakaganon. Siguro, Diyos na ang bahala kung ano ba talaga yung plano niya. Hirap din kasi umasa sa baka sakali. Kaya ipinagkakatiwala ko na lang ang lahat sa Diyos. Bahala na siya kung ano ba ang plano niya sa akin. Wika ni Yasi at ngumiti ito sa kaibigan. Mabuti naman kung ganon. Nakakatuwang marinig sa'yo. Sana nga lang magawa mo. Wika ni Isa at niyakap muli ang kaibigan niya. Nung araw na iyon, tumuloy na muna si Yasi sa apartment ni Isa at nagbanding ang dalawa. Matapos nun ay bumalik na si Yasi sa mansyon ni Yuri at wala pa din pinagbago ang ayos ng bahay. Madam, amin na po yung mga gamit nyo. Dadalhin na namin sa kwarto mo. Tura ng katulong kay Yasi. Mabuti naman at wala kayong inalis na kahit na ano dito at napanatili nyo pang maayos at maganda ang mga gamit parang tulad pa din ng dati. Wika ni Yasi at doon unti-unti na balik ang mga alaala ng kahapon sa isipan niya at hindi na napigilan pa nito ang kanyang sarili na hindi maluha. Yun po kasi ang bilin mo, madam. Saka alam po namin na ito na lang ang alaala mo kay Sir Yuri. Mahirap po na mawala ng mahal sa buhay, ano? Mabuti na lang po at kakayanan mo. Wika ng katulong kay Yasi at napangiti naman ang babae. Salamat po kasi naunawaan niyo ang nararamdaman ko. At isa pa, salamat din sa pag-aalaga ng mga kagamitan ni Yuri. Dito man lang, mapanatili ko ang alaala niya. Wika ni Yasi. Matapos nun, doon na muling nanirahan si Yasi at ang dalaga na din ang siyang humawak sa kumpanya ni Yuri. Hanggang isang araw, pag-uwi na lang ni Yasi, laking gulat nito dahil wala naman ang katulong dahil nagbabakasyon ito. Ngunit bukas ang ilaw ng bahay ni Yuri at alam ni Yasi na wala namang tao doon dahil siya lang ang nakatira doon simula na magbakasyon ang mga katulong. Kaagad kinabahan si Yasi sa puntong iyon at inisip na maaring nalooban siya. Ngunit sa pagpasok nito, nanlaki ang mga mata ni Yasi nang makita si Yuri. Nakapamulsa ito habang hawak-hawak ang isang bugkos na mapupula at mababangong rosas. Kaagad napakurap-kurap si Yasi at inakala nito na hallucination niya lamang ang lahat ng iyon. Yasi, wika ng binata at kaagad na lumapit kay Yasi. Totoo ba ito? O nanaginip lang ako? Hallucination lang ba ang lahat? Nagtatakang tanong ni Yasi at pinisil pa nito ang pisngi ni Yuri at doon nito napagtanto na totoo ang lahat. Yasi, hindi ito panaginip o hallucination. Totoo ito. Buhay ako. Litanya ni Yuri at mahigpit na niyakap ang kanyang mahal. Doon na bumuhos ang luha sa mga mata ni Yasi at sinuntok-suntok pa nito si Yuri dahil hindi nito lubos maisip na tama ang kanyang pakiramdam na buhay pa nga ito. Bakit ngayon ka lang? Akala ko patay ka na. Visit ka. Pinaiyak mo ako ng sobra. Tumatawa ka pa dyan. San ka ba galing? San ka ba nagpunta? At ang tagal mong nawala at pinalabas na patay ka na. Wika ni Yasi at patuloy ang pagpatak ng mga luha nito sa kanyang mga mata habang nagtatanong sa kanyang mahal. Kaya ko ginawa ang bagay na iyon kasi ayaw ko na umasa kay Yasi na mabubuhay pa ako tapos bigla naman akong babawian ng buhay. Sobrang hirap din sa akin na malayo sa'yo.
Sobra-sobra. Akong nagdusa dahil malayo ako sa iyo at pinalabas ko na wala na ako para hindi ka na umasa na babalik ako dahil alam ko na sa mga panahon na iyon na walang kasiguraduhan ang aking paggaling. 50% ang buhay ko. Walang tiyak kung malalagpasan ko ba ang sakit na iyon. Pero dahil sa pagmamahal ko sa iyo, nakayanan ko, nagawa ko makaligtas mula sa kamatayan. Pasensya na kung ang tagal kong nawala. Kaagad na paliwanag ni Yuri at naging emosyonal pa ang dalawa. Lahat tiniis ni Yuri na wala sa tabi ang kanyang mahal, pero ang totoo ay palagi niya itong pinabantayan. Nagkaayos si Yasi at Yuri. Doon, muling inalok ng binata ng kasal si Yasi. Ngunit ngayon ay totoo ng lahat. OMG, di ko inakala na buhay talaga ang asawa mo. At ngayon, ikakasal ulit kayo, pero imbitado na lahat. Di makapaniwalang wika ni Isa. Ito ang bridesmaid ni Yasi at labis ang galak nito nang malaman na buhay ang kanyang mahal. Samantalang ang pamilya ni Yasi ay nagtungo sa Maynila para sa kasalang dalaga at labis lang natutuwa para kay Yasi dahil sa wakas ay lalagay na ito sa tahimik na buhay kasama si Yuri. Di ko nga din inakala na babalik si Yuri, pero di naman kasi sumuko ang puso ko noon. Paman ay palagi ko nang sinasabi na buhay siya at babalikan ako. Nakangiting linta niya ng dalaga at tumayo na ito. Sa dami na inyong pinagdaanan, sa simbahan din pala ang tuloy niyo. Nakangiting linta niya ni Isa at inalalayan nito ang kaibigan. Grabe, hindi ako makapaniwala. Kinakabahan ako ng sobra. Wika ni Yasi at namumuo pa ang pawis nito sa mukha. Halika na, naghihintay na sa iyo ang mapapangasawa mo at iba pang mga bisita. Wika ni Isa at doon ay pumasok na sa kotse si Yasi kasama ang kanyang kaibigan. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Yasi. Para bang masaya ito na kinakabahan sa mga oras na yon. Matapos ang ilang minuto ay nakarating na din ang dalaga sa mismong simbahan at doon ay bumukas na ang pinto ng simbahan. Habang papasok ito ng simbahan ay hindi niya mapigilan na hindi umiyak sa mga oras na iyon. Tanaw-tanaw ng bride ang group niyang si Yuri na lumuluha na din habang diretsyong nakatindig at nakapamulsa. Pagdating sa dulo, iniabot na nga ng ina ni Yasi ang kamay ng kanyang anak kay Yuri. Alagaan mo sana ang anak ko, gaya ng ginawa mo noon. Congrats sa inyo. Nakangiting wika ng ina ni Yasi at nagmano naman si Yuri bilang tugon. Doon ay nag-umpisa na nga ang seremonya ng kasal. Nag-umpisa na ang pares sa panimulang bahagi hanggang sa bigkasin na ang dalawa ang kanilang marriage vow para sa isa't isa. Matapos ang kasalan ay dumiretso sa venue ang mga ito at labis ang sayang nararamdaman nila Yuri at Yasi. Matapos ang pangyayaring iyon, naghanda naman ang dalawa para sa kanilang honeymoon. Habang magkayakap sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, nagturan si Yuri. We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. Proud na proud ako sa mga nakamit mo nung panahon na wala ko sa tabi mo. I love you, Yasi. Wika ni Yuri at siniil ng halik ang kanyang asawa. Masayang namuhay ang dalawa, kapiling ang isa't isa at sila ang patunay na lahat ng paghihirap sa huli makakamit din ang kaginhawaan. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Yuri at Yasi. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.